Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Holiday of Obligation. Para sa ating mga Katoliko, 3 lamang yung sinasabi na mga araw ng pangilin. December 8, December 25, January 1. Halos lahat nasa mga panahon na ito na tayo ay nagpapaka-busy. Sandali nating iniiwan ang ating paghahanda sa panahon ng Adbyento upang bigyang daan ang mahalagang kapistahan na ito ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Kahit papaano, meron na tayong kaalaman tungkol sa pagdiriwang ng kapistahan na ito. Kahit papaano, alam natin na ang ipinaglihi na ipinagdiriwang natin ngayon ay si Maria, hindi si Jesus. Kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Ang naglihi, yung nanay ni Maria, si Santa Ana. Kaya iyon yung ipinagdiriwang nating kapistahan ngayon. Na dahil sa napakagandang plano ng Diyos na iligtas ang sanlibutan, bahagi si Maria sa planong iyan ng Diyos. Kay Maria ipapanganak si Jesus na anak ng Diyos. Kaya kung kay Maria ipapanganak si Jesus, dapat lamang na si Maria na magiging tahanan ng anak ng Diyos sa loob ng 9 na buwan ay maging malinis. Kaya noon pa man, inihanda na si Maria upang maging malinis na tahanan ng anak ng Diyos. Kaya iyon ay isang napakalaking biyaya para kay Maria. Doon pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay hindi na hinayaan ng Diyos na mabahiran ng kasalanan. At sa kanyang buong buhay, hindi hinayaan ng Diyos na si Maria ay magkasala. Kaya kinikilala natin siya bilang kalinis-linisan. Kaya ang pagdiriwang natin ngayong araw na ito ay dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Ganoon kaimportante ang kalinisan para sa Diyos. Dahil mananahan kay Maria ang anak ng Diyos, dapat maging malinis si Maria. Sa panahon ng Adbyento, tayo ay naghahanda para sa pag-alaala sa nangyaring unang pagdating ng anak ng Diyos. At inaalaala natin ito tuwing December 25. At kahit papaano, tayo ay naghahanda sa pagdiriwang na ito ng pagsilang ng manunubos. At bilang paghahanda, katulad ng ginawa ng Ama kay Maria, nililinis din natin ang ating kalooban. Nililinis natin ang ating mga puso. Inaayos natin ang ating mga sarili at sinisikap natin na sa paggunita natin sa araw ng Pasko, tayo ay maging karapat-dapat. Kaya,
meron tayong tinatawag na Advent Kumpisalang Bayan, di ba? At nagpapasalamat po ako doon sa marami nating mga kapatid na nagpunta dito last Monday para magkumpisal. Nagulat yung mga pari, sabi nila, ang dami namang nagkumpisal, parang Kwaresma. Kasi marami nagpapahalaga sa kalinisan. Kung papaanong ang Diyos nagpapahalaga sa kalinisan. Inihanda niya si Maria upang maging malinis. Hindi niya hinayaan na mabahiran at magtaglay ng anumang kasalanan si Maria. Ganoon kaimportante sa Diyos ang kalinisan. Para sa iyo, sa atin, di ba, importante din ang kalinisan? Sinisikap natin na pagkagising sa umaga, ayusin natin ang ating mga sarili, mag-ayos ng mukha, maglinis ng mukha, mag-toothbrush, maligo. Mahalaga sa atin na kapag tayo ay aalis ng bahay, tayo ay malinis. Pero yan ay panlabas lang. Ang mas inaasahan ng Diyos sa atin ay yung pagpapahalaga natin sa espiritual nating pamumuhay, kung saan sinisikap natin na maging malinis at maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kung sa Diyos napaka-importante ang kalinisan, ganoon din dapat tayo. At alam ng Diyos kung tayo ba ay nananatiling malinis, at alam ng Diyos kung tayo ba ay nananatili hanggang ngayon sa karumihan ng kasalanan. Alam ng Diyos yon. Walang pwede tayong anumang itago sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, di ba, sa aklat ng Henesis, narinig natin yung kwento doon sa sitwasyon habang si Eva at si Adan ay nandoon sa paraiso. Sa kalagayan na napakasaya, napakapayapa at napakaganda, sapagkat inihanda ng Diyos para sa kanila ang paraiso na yon para mamuhay silang masaya. At ibinigay sa kanila ng Diyos yung espesyal na regalo, kapayapaan. Yung tinatawag nating kapayapaan kung saan malaya ka na gawin kung ano ang sa tingin mo makatutulong at maganda para sa iyo. Freedom, malaya ka na magdesisyon. Espesyal na regalo ng Diyos sa unang tao. Pero, alam natin yung kwento, yung espesyal na regalo, na kalayaan, ginamit sa pagsuway sa Diyos. Adan, nasaan ka? Tanong ni Yahweh. Alam ng Diyos, sumuway si Adan. Kasi nagtatago siya. Kapag tayo ay may kasalanan, itinatago natin, di ba? Kapag gumawa tayo ng masama, isinisikreto natin, di ba?
Pero nakikita yon at alam iyon ng Diyos. Adan, nasaan ka? Nandirito po ako, Panginoon. Nagtatago po ako sapagkat ako'y hubad. At sinong nagsabi sa iyong hubad ka? Kumain ka ng ipinagbabawal na bunga. Kasi po yung babae, tinukso po ako, pinakain po ako ng bunga. Ikaw babae, bakit mo tinukso si lalaki? Kasi po tinukso ako ng ahas. Wala daw mangyayari sa akin kapag ako'y kumain ng bunga. Hindi naman daw totoo na ako'y mamamatay. Kaya kumain po ako. Ganyan ang kasalanan. Itinatago, isinisikreto, at naghahanap ng masisisi, naghahanap ng karamay. Sa simula't simula, hindi ginusto ng Diyos na maging marumi ang tao. Ang pangarap ng Diyos sa tao, maging masaya, maging malinis, maging karapat-dapat sa Kanya. Pero dahil mas pinili ng tao na gamitin ang kanyang kalayaan para sumuway sa Diyos, siya'y naging marumi. Pero, tumigil ba ang Diyos sa kanyang kagustuhan na anyayahan ang tao na maging malinis at maging karapat-dapat? Na kahit paulit-ulit na pinipili ng tao ang magkasala at maging marumi, sinabi ba ng Diyos, ayoko na, ang tigas ng ulo nyo, ilang beses ko na kayong sinabihan, pero mas pinipili pa rin ninyo ang alam ninyong masama. Nagsawa ba ang Diyos? Hindi. Bakit? Sapagkat siya'y Diyos at hindi tao. Kung meron mang nagsasawa, kung meron mang napapagod, tayo yon. Ako yon. Ikaw. Ayoko nang magsimba. Sobrang nahihiya na ako sa Diyos. Ayoko nang pumunta sa simbahan. Alam ko, hindi ako karapat-dapat. Di ba ganyan si Adan? Lumayo, nagtago, umiwas. Pero tinawag siya ni Yahweh. Adan, nasaan ka? Huwag kang magtago. Alam ko lahat ang nangyari. Alam ko lahat ang ginawa mo. Halika, muli kang bumalik at hayaan mo na muli linisin kita at gawing karapat-dapat. Ganoon kaimportante sa Diyos ang tao. Kaya, nung sinasabi sa kasaysayan
na talagang ang tao ay nagpapakasama, may magandang naging plano ang Diyos. Ililigtas ko ang sanlibutan sa sitwasyon at kalagayan ng kasalanan. Ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas. At sino mang kumilala at manalig sa kanya ay maliligtas. At mangyayari yon sa pamamagitan ng isang babae na magsisilang sa kanya. At iyon ay si Maria. Kaya talagang bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan ng tao si Maria. Hindi natin pwedeng alisin si Maria sa kwento ng kaligtasan ng tao, sapagkat ang Diyos mismo ang pumili at humirang kay Maria. Kaya salamat sa Diyos sa napakalaking biyaya na ito na ipinagkaloob niya sa atin. Bagamat tayo'y nagkakasala, patuloy ang Diyos sa pag-anyaya upang tayo'y maging malinis at karapat-dapat. Amen.